Samantala, kaugnay pa rin po ng kalagayan ng Tacloban City, unti-unti ngang nakikita ang pagbango ng nasabing syudad mula sa hagupit ng bagyong Yolanda. Nagsimula na rin magbukas ang mga tindahan at ATM sa lungsod. Alamin natin ang pinakahuling sitwasyon doon mula sa aming kasamang si Haji Camino live mula sa Tacloban City. Haji, magandang hapon si Jan. Magandang hapon sa iyo, Habiba. Tuloy-tuloy pa nga rin, nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang relief operations dito mismo sa lungsod ng Tacloban sa lalawigan ng Leyte. At alam mo, sa kabila ng matinding pinsala na dinanas ng Tacloban City, unti-unti nang bumabangon ang lungsod at nagkakaroon na ng pag-asa ang ating mga kababayan dito. Sa paliparan pa lamang, tulong-tulong ang mga foreign volunteers sa pag-assist sa mga kababayan nating dumadating sakay ng mga commercial planes at maging ng ilang mga foreign aircrafts. Tuloy-tuloy din ang pagdating ng USAID at na nanggagaling mula sa mga foreign at local donors at maging yung mga nagmumula naman sa ating pamahalaan. Ang C-130 ng Republic of Korea nagsakay ng mga survivors na pansamantalang mananatili sa lalawigan ng Cebu para makapagsimulang muli. Patuloy na nakaantabay sa paliparan ang US Marines at ang hanay ng Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police para naman sa usaping pangseguridad. Kung dati ay halos walang makitang tao sa daan, ngayon nagsisikip na rin ang trapiko sa mga lansangan sa dami ng mga sasakyan. Senyales na unti-unti nang bumabalik sa dati ang transportasyon sa lungsod. May mga naglalaba, nagkukumpuni ng bahay at may mga nagbukas na ng tindahan gaya ng mga sari-sari store at ng mga lechonan. Mahaba na rin ang pila ng tao sa mga ATM machines. Nagbukas ng mobile ATM ang Land Bank of the Philippines at actually kitang-kita natin yung mahabang pila ng mga tao na gustong mag-withdraw ng pera. May mga security forces namang nakatalaga sa mga ATM upang maiwasan na nga yung gulo dahil sa dami ng tao. Bagamat nadadaanan na, tuloy pa rin ang clearing operations na isinasagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa ilalim nga ng sikat ng araw. At bunga nga niyan, maluwag at accessible na ang karamihan sa mga daan, hindi gaya ng mga nakaraang araw na lang pa yung mga sanga ng puno at maging yung mga posting nagtumbahan at ang mga basura sa mga kalsada at ngayon ay naigilid na nga sa pamamagitan ng isinasagawang clearing operations. At samantala, Habiba, tayo ngayon ay nandito sa may Tacloban City Sports Complex kung saan ay tuloy-tuloy pa din yung pagdating ng mga choppers, mga private sectors actually, yung nagmamayari ng mga helicopters na ito, kung saan ay tuloy-tuloy yung pamimigay nila ng mga relief goods para pa din sa ating mga kababayan na sinalanta nga ng Super Typhoon Yolanda. Itong loob ng Tacloban City Sports Complex ay hindi lamang landingan ng mga choppers, kundi ito rin yung nagsisilbing parang barracks o yung kampo ng ating mga sundalo na nakaantabay at naka-ready anytime kung kinakailangan yung kanilang mga tulong. Actually, nakikita natin dito na dito na rin sila natutulog, at talagang naka-standby sila, ready sila na tumulong para sa ating mga kababayan. So yan po muna ang latest mula pa din dito sa lungsod ng Tacloban. Kasama ko pa rin sina Jovit Dizon, Sir Mon Nunez at ang buong pwersa ng PTV4 para sa Telebisyon ng Bayan. Ako po si Haji Camino. Habiba? Maraming salamat sa iyo, Haji, at ingat kayo dyan.